Ito ang isang dahilan kapag ang isang administrasyon ay walang nagagawang proyekto. Walang maipakitang patunay na may ginagawa ang gobyerno. Kaya nila ginagawa ang pamamaraang ito, ang mang-angkin ng proyekto na hindi naman pag-aari ng administrasyong ito para lamang linlangin ang tao sa kanilang naratibo. Handa silang magsinungaling sa harap ng taong bayan para lamang makakuha ng papuri na hindi naman nararapat sa kanila. Napilit nilang pinagtatakpan pero isa-isang naglalabasan ang ebidensya. Hindi ko lubos maisip sa kabila ng galit ng administrasyong ito sa mga Duterte, sa Davao pa talaga naisipang maglagay ng proyekto sa halip ang kanyang bakuran sa Ilocos ang kanyang pinagtutunan ng pansin na hindi niya magawang ayusin at pagandahin dumayo pa ng Davao para lamang mang-angkin ng proyekto na masasabi nilang sila ang may gawa nito, na halatadong galawan ng mga politikong trapo na walang naiambag sa bayan. Ano man ang kanilang gawin, ay hindi nila malilinlang ang taong bayan sa kanilang naratibo dahil binabalikan sila ng nakaraang panahon na nagpapakita ng ebidensya na hindi sila ang may gawa nito. Eto, panoorin nyo. Proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Ville sa Davao City. Taong 2023 na ma-approve ang development permit ng proyekto, noong 2024 naman ay inilabas ang Certificate of Registration ito, habang ang building permit ay na-issue noong February 2024. Ipapakita ko po ang mga katibayan na aksyon ng pamahalaan patungkol dito sa People's Ville. Narito po ang development permit para hindi po tayo mabulagan at maloko ng ibang mga taong nagpapanggap na ang proyektong ito ay sa kanila at hindi sa kasalukuyang administrasyon. Ang development permit po ng People's Ville sa Davao City ay na-issue lamang noong July 18, 2023. Ito po ang pinalaking kopya ng development permit. At kung mapapansin niyo po, nandito po yung date, kaya pinalakihan ko rin po para makita ng ating mga kababayan. Ito po yung pinalaking upper portion ng nasabing development permit. Nandito ang petsa, July 18, 2023. At maliban dyan, gipahigayon na kaganinang buntag ang groundbreaking ceremony alang sa pagtukod sa People's Village Housing Project nga nahimutang sa Purokten, Barangay Riverside, Calinan District sa Davao City. Ang mga aktibidad kitambungan sa mga nagkadang opisyal sa Davao City hasta na usab ang mga opisyal sa Socialized Housing Finance Corporation kon SHFC. Pinasahi ang mamahimong klase sa maong pabalay, sanglit condominium type kini o vertical ang forma sa maong housing project. Matag unit, adunay gidakon nga 36 square meters. Nahimutang kini sa 14.2 hectares na luna sa usa ka 3-story building. Butangan kini og 72 ka mga condo type housing unit. Tayo po magkatulong-tulong at mapabilis po, mapadali at maayos po ang pagsasagawa po nitong ating proyekto. Nausab kining giduso kaniadto ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, ug former Davao City Mayor ug Vice President Sara Duterte. Gamay lang usab ang mamahimong amortization sa mga benepisyaryo. Lang ni kay ginatanaw na mo ang affordability sa mga tao. So naa lang sa mga 1,500 to 2,000 depende sa kapasidad sa pagbayad sa mga tao. Kay ginatanaw na mo nga dili pare-parehang income. So amo ang gina-consider kung unsa lang to ilahang makaya. So Makapahimulo sa mga proyekto ang ana sa 4,032 ka mga Davaoenyo sa agad kanila nagpuyo sa danger zone o kaha naglangkob sa malaglahing sektor. Busa dili masukod ang kalipay nga ilang gibati sa mga napiling benepisyaryo sa mong pabalay. Labi na halos upat ka tuig usab nila kining gihulat. At least karon na-realize na gyud. From 2018 na mo nga paningkamot, nag-apply mi ani na nadyo katumanan. Magkita na gyud nato nga na nagihayag. Target nga mahuman ang mga proyekto sulod sa 3 ka tuig. Dinhimo ng first phase sa mga proyekto sulod sa 8 ka bulan. Gawas sa mga balay, dunaw sab kini amenities sama sa basketball court, park, multipurpose building ug uban pa. Julius Pacot para sa bayan. Ni President Bongbong Marcos doon sa Calinan, yung usually na balay program ni Pangulong Duterte before, yung kabahay.
People's Bill. Yes, I know kasi project namin yan ng Mayor Okumba. So ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM dito. When I was councilor, nagkaroon ng groundbreaking ceremony last October 2022. Nandun ako. I was invited among the elected officials that were invited during the groundbreaking. That was October 2022. Barely 4 months after na naging vice president si Inday Sara Duterte at naging pangulong itong si Marcos. So, nagtataka ako kung paano si Marcos mismo nag-umpisa ng naturang proyekto na matagal na po yang naumpisahan noon pang 27, basta panahon yun ni Mayor Inday Sara Duterte. Originally, it was really the plan of the city government of Davao to our local shelter plan. So, nagtataka kami bakit inangkin ng administrasyon ngayon, no? Siguro dahil pumasok sila. Gusto nila na maki-partner ang city, no? Parang pipirma ata, gusto nilang pumirma na memorandum of agreement si Mayor Baste for the 40H program ni Marcos, which hindi namin sinang-ayunan. Kasi sabi namin, project namin yan, at kailangan na naming tapusin. Pero lumalabas na pinipilit nila na gusto nilang ipasok yung 40H.